Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, nakakalungkot. Ginugunita ng buong Santa Iglesia sa Pilipinas ang Season of Creation o panahon ng paglikha mula sa 1 ng Setyembre kasabay ng World Day of Prayer of Creation na magtatapos sa ika-13 ng Oktubre 2024, araw ng National Indigenous Peoples Sunday. Kamakailan, kapanalig, nasaksihan at naranasan ng milyong Pilipino ang matinding epekto ng pagsasawalang bahala ng tao sa kalikasan sa pananalasa ng bagyong Butchoy, Karina at Habagat sa 12 rehiyon ng Pilipinas na kung saan naitala ng Department of Agriculture at DPWH, National Irrigation Authority, ang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at palaisdaan sa 5 bilyong pisong habang 40 katao naman ang namatay at mahigit 10 katao naman ang nawawala pa hanggang ngayon. Noong 1 ng Setyembre 2024, pumasok sa ating PAR o Area of Responsibility ang bagyong Enteng na nagdulot naman ng matinding pagbaha sa Bulacan, Laguna, Rizal at Metro Manila na kung saan 13 naman ang kataong nasawi. Kapanalig, huwag na nating hintayin ang panibagong trahedya. Huwag tayong magmasid lamang. Dumadaing ng tulong ang kalikasan. Bilang tropical country, laging sinasabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o ang PAG-ASA na 20 o mahigit pang bagyo at sama ng panahon ang tumatama sa bansa na ipinagkikibit balikat lamang ng mga tao, lalo na ng mga namumuno sa pamahalaan. Kaya kapanalig, taon-taon, paulit-ulit na nangyayari sa bansa ang ganitong trahedya na dapat maging eye-opener sa ating lahat, lalong-lalo na tayong mga mamamayan na pangalagaan ang sanilikha. Pero sa halip na protektahan, mismong mga taong sumisira kapalit ng sinasabing development at ng profit. Laganap sa Pilipinas ang mining, illegal logging, quarrying, at conversion ng mga agricultural land to commercial at residential. Kapanalig sa pagbubukas ng ating Season of Creation 2024, ipinapaalala ng ating Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula at Chairperson ng Caritas Manila ng isang tagapagtanggol ng kalikasan o mabuting tagapangasiwa ng kalikasan ay nagtataglay ng kabutihang asal, pag-asa, nakikinig, kumikilos para sa ikabubuti ng daigdig. Ang nag-iisa nating tahanan, sabi nga ni Pope Francis sa Catholic Social Teaching Laudato Si. Iginiit pa ni Cardinal Advincula ang pakikinig sa hinaing ng nagdurusang daigdig dahil sa mga tinatamong pinsala mula sa pagmamalabis ng mga tao. Ipinapaalala ng ating kardinal na kung hindi tayo makikinig, hindi tayo makatutugon, kung hindi tayo makikinig, baka maging mali ang ating pagtugon. Let us listen to their cries and we will be able to respond properly, appropriately, responsibly, and in a timely manner. Sa social encyclical ni Pope Francis Laudato Si na binubuo ng 6 na bahagi o chapters, hinihimok ni Pope Francis ang Santa Iglesia na isabuhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng pangangalaga sa ating nag-iisang tahanan. Tinutukoy sa Laudato Si ang dahilan ng mga environmental problems o nararanasang ecological crisis ng mundo. Ito ay ang reflective na paggamit ng teknolohiya, pagmamanipula at pagkontrol sa kalikasan, pananaw na magkahiwalay ang kalikasan sa tao, mababaw na economic theories at moral relativism. Kaya kapanalig, naway maging tunay tayong lingkod at responsableng katiwala, lalo-lalo na sa panahon ngayon. Abay, wala pa ang La Nina, last quarter of 2024. Baka tumindi pa ang mga bagyo. Manalangin po tayo. Kumilos, magkaisa,
Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.